Nung naroon pa kami sa Police Regional Office Cordillera, doon namin nakita ang mga bagay na kung saan ang mga lateral entry officer ay walang samahan. Bagamat ngayon, mula nung mabuo ang APOLE, nagkaroon na kami ng matatag at malawak na samahan sa Philippine National Police. Napakahirap po na para kang kumakapa ng isang kakilala. Unang-una, wala po kaming class system that time. Pagdating namin, para kami tsapwera doon eh. Kaya, na-organize itong APOLE para yung na-experience namin nung araw ay hindi na ma-experience pa ng mga susunod naming mga junior officers. Nakita ko na buo na. Siyempre, kasunod noon, magkakaisa na at magkakasundo at magkakaroon, siyempre, ng boses sa PNP organization. Parang nakita ako na isang kabahayan na kinaaniban ko na handang maglingkod sa kapwa ko pulis, magbigay mga tulong sa kanilang benepisyo hanggang sa pag-retiro. Since the beginning ng APOLE ay nagpa-member na ako. Kami yata yung kauna-unahan sa engineering service na nagmembro din sa APOLE. Naniniwala ako sa kakayahan ng APOLE na kaya niyang i-uplift ang mga members nito. Not just serving for one, but for all. Ito ang nagiging tulay upang masabi namin ang mga saloobin namin, lalo-lalo na sa mga nakikita namin anumang gusot sa aming organisasyon. Kung wala pong kakatawan sa lahat ng mga APOLE officers na ito, walang isang boses at maaaring magkawatak-watak. Kaya ang APOLE napaka-importante. Positive on location na ako, proceeding na kayo. Ford, go, go, go! Malaking bagay na ma-recognize yung mga nagagawa ng mga APOLE members. Not just even APOLE members, but other officers. Last year po ay pumili po tayo ng 10 outstanding ng membro ng APOLE. Sila din ay napili din ng CAPS, no? Yung Country Outstanding Police Service. Kasi tulad ni Manuel po, ng ating President, siya po ay isang katanging-tanging na napili po sa ating CAPS, si Police Inspector Yosores ng Region 7. Kasi tulad ni Superintendent Balones ng Southern Police District, si Superintendent Tapalian ng Manila Police District, at si Police Inspector Carodan ng Quezon City Police District, at si Police Inspector Rason ng QCPD, at si Police Inspector Marcelo ng QCPD, at saka si Superintendent Piquero ng Rizal PPO, at si Senior Inspector Alvarez ng Batangas PPO, at saka si Police Inspector Dalumpiles ng Region 9. In 2013, I won as the natatanging police ng Cavite, including our President, Police Chief Inspector Hil Toralba, is one of the awardees. Itong ating pagpipili sa mga pulis na membro ng ating kapulisan ay upang maibigyan ng moral upliftment ang ating kapulisan, lalo na sa kanilang mga accomplishment, para lalo pa nilang panindigan ang kanilang trabaho at lalo pa nilang ipakita na sila po ay mga model sa ating kapulisan bilang membro ng ating APOLE. As a member of the PNP, may worth pala kami bilang isang officer.
Dati po sa 6,000 plus na lateral entrance, only 2,000 that time ang members ng Apoli. Since na nag-disseminate kami ng information at saka nagkaroon kami ng campaign para sa membership with our colleagues, si Major Pamillaran, ay nakalikom kami ng 4,000. Marami na tayong tools in terms of information technology para magamit natin to disseminate nga yung mga information like for example, website, emails, communications. Pinaka magandang nangyari yung partisipasyon ng bawat isang miyembro na kalahok ng Apole sa mga aktibidades ng PNP. Yung tinatawag nila na PNP Officers Fellowship na ginaganap buwan-buwan. Ang Apole ay nabigyan ng representasyon sa SOPPB or Senior Officers Placement and Promotion Board in order to give equal access and opportunity for professional and career advancement. Ang Apole rin ay committed sa pagpapatupad ng performance governance system and pursuit of excellence, integrity, and good governance. Na sa katunayan, yung mga officers ng board namin ay inanyahan sa isang pagsasanay na ginanap sa Clark Air Base noong nakaraang buwan. Sa mga lumipas na panahon, mapapansin natin ang malaking development ng mga lateral entry officer, lalo na sa kanilang mga ipinamalas na accomplishment sa kanilang iba't ibang field of expertise. Ang Apole members, ito ay mga professional na at ito, ang panahon ngayon ay mabilis ang pagbabago. So ini-improve din namin ang aming profesyon para makapagbigay ng mas magandang serbisyo sa PNP at sa taong bayan. Pumupunta kami sa University of the Philippines para mag-undergo ng criminal procedure, arrest, search and seizures, at tungkol sa evidence. Ang ganun din po, nakikipaghalubilo rin ho kami sa mga Department of Justice, sa PAO. Nagsasagawa rin ho kami ng conferences sa kanila kung paano namin ma-improve pa yung mga legal na aspeto at yung mga dapat namin gawin dito sa PNP. Bilang sa marami kaming mga training dito. Unang-una, may mga sure shot kami para sa firearm proficiency. Meron din kaming sniper para sa accurate firing sa mga long distance. Then meron din kaming mga buds piston. Then meron din kaming airborne. Yan naman ay ginagamit natin sa mga high profile na operation. So, yung training at saka yung information dissemination ay isang bagay upang ang isang pulis ay hindi siya mapariwara. Last April 4, we have conducted the so-called medical outreach program. We distributed eyeglasses, for example, and other medicines just to give palliative measures just to relieve the pain. We in the Apole actually extended our help, and that is the greatest expression as humans for that matter, especially in conducting that event or program, medical outreach.
Sa kagustuhan naming mas mapag-igi pa ang mga benepisyo na naibibigay namin sa aming membro, nagpasa ng resolusyon na yung dating 1,005 na ibinibigay sa health financial assistance ay ginawa 10,000. Tapos yung death benefit na dating 3,000 ay ginawa naming 10,000. Meron pa tayong idadagdag. Gaya ng nakaraang mga kalamidad, may mga members tayo na sumulat sa ating tanggapan at humihingi ng konting assistance. So, nagpadala po tayo ng mga financial assistance sa kanila. Hinahangad po namin at nagkakaroon po kami ng mga inobasyon katulad na lang ng mga medical, legal at lahat ng technical na maitulong namin sa bawat membro. Upang lalong mas maramdaman ng mga membro ang benepisyo na nanggagaling sa asosasyon. Huwag hong mag-atubili yung mga miyembro ng APOLE na kung meron silang kinakaharap na kaso, pwede silang pumunta sa aming tanggapan. Para naman po kung may gagawin na legal na hakbang, meron na silang libreng abogado. Kung sila lalapit sa amin, malilibre na sila sa acceptance na 50,000. At least nakatulong kami sa kanila. Habang lumalaki ang asosasyon at habang gumaganda ang mga benepisyo na ibibigay namin sa aming membro, makikita mo yung pagsisikap ng aming kasamahan dito sa board na mapaunlad ang aming mga benepisyong ibibigay sa mga membro. Upang higit na mapalawig at mapatatag ang samahan ng APOLE, itinatag ang mga APOLE chapter sa iba't ibang dako ng Pilipinas na inumpisahan sa ProArm. Nagtatag din ang APOLE chapter sa PRO 11 sa Davao, PRO 10, PRO Cordillera, PRO 7, PRO 8. Nagtatag din ng mga district chapter ang APOLE dito sa Kamaynilaan na inumpisahan sa Manila Police District, Quezon City Police District at nagtatag din ng chapter sa Special Action Force. Napaka-importante ng mga chapters sa mga probinsya. Kasi pwede kayo magkaroon ng sarili niyong projects, pwede kayo magkaroon ng sariling program para sa kapakanan ng bawat miyembro ng APOLE. Pagkatikot ko po bilang commission officer ay agad-agad po akong sumali sa APOLE. Pinuntahan po kami ni Presidente na si Sir Manuel mismo para kami ay hikayatin at lahat naman kami ay nagmembro dahil nakikita namin na maganda ang magiging epekto ng organisasyong ito. The APOLE Cavite chapter was organized only this year. It was through the effort of Police Senior Inspector Melanie Lubusta. Siya yung tumawag sa akin, sabi niya tulungan siya na ma-organize namin ang APOLE ng Cavite. It was a collaboration between my classmate assigned in Batangas wherein nakapagkwentuhan kami kung paano na-organize yung APOLE Batangas chapter. Then, naisip ko na why not sa Cavite, gawin din siya. So, through the efforts of my classmate and APOLE members of Cavite, na-organize namin siya. Sabi ko sa kanya, okay, yung first assembly meeting natin, dito na lang sa Silang dahil pwede akong humingi ng tulong sa mayor dahil very supportive naman siya sa police para masagot yung gasto sa venue at saka sa food. So yun naman, nangyari naman yun. Tapos nagkaroon ng election, ako po yung na-elect nila na president. Then after that, nagkaroon kami ng outtaking ceremony sa Green Papaya Hotel. Sponsor naman yung mga expenses doon ng ating provincial governor. Nakikita namin ang APOLE ay lumalaki na. Hindi katulad noon na konti pa lang, unaware pa yung iba. Katulad sa amin, nag-umpisa kami sa mga 20 bilang lang. And now, yung mga engineer namin, halos lahat is member na ng APOLE. Isang bahagi ng aming programa na dalawin ang aming mga miyembro sa iba't ibang rehiyon. So sa ganon, maipatawid nila kung ano ang kanilang mga hinaing o kanilang mga problema
pagdating sa kanilang career o personal man. Matapos naming palawakin ang aming membership or aming network dito sa ating bansa, nag-isip kami to go farther. Ang unang naisip namin mangibang bayan. So, ang naging unang plano namin at napagkasundoan ng board, nakipag-ugnayan kami sa bansang Hapon. And that is this journey. Of course, we are bringing the association. When we will be going to Japan, it is not only ourselves, but we are bringing the name Apole. Agad naman kaming nagkaroon ng Memorandum of Agreement with Manny Di Matos of Combat Skill International, an Australian security consultant na nag-iimbita naman sa bansang Australia. We have also this so-called fundraising. We have conducted the program, the Fun Shoot. Ngayong 2014, magkakaroon ng unang-unang PNP Lateral Entry Day. At ang Lateral Entry Day na po ito ay nais naming maging taong-taong event na ng Apole. Noong isang taon na kung saan ginanap ang ika-10 anibersaryo ng Apole sa Manila Hotel na dinaluhan ng napakaraming miyembro. At dinaluhan din ang aming guest of honor speaker na si Secretary Laila de Lima. Ito'y tinatawag namin isang matagumpay na pagdiriwang. Pagtatayo ng Apole Building na kung saan ma-accommodate namin yung aming mga miyembro na nanggagaling sa iba't ibang lugar na walang matirahan sa Kamaynilaan. Siyempre, naghahangad din tayo na bilang isang organisasyon, magkaroon tayo ng permanenteng bahay. Na sa ganun, lahat ng mga gagamitan natin, personnel may house natin doon at mas lalo nating matutugunan ang pangangailangan ng mga miyembro. Ang Apole po ay nagsasagawa rin ng pag-aaral na kung saan magkaroon kami ng generating fund. Ang dream namin, maging financially stable someday ang Apole. Humingi kami ng mga opinion, mga idea sa mga financial consultant. So, aming gagawin ngayon ay magkakanda kami ng feasibility study sa mga miyembro kung ito ba ay acceptable sa kanila. This is an association, so kailangan namin din ng opinion ng aming mga miyembro. We are also planning many programs like mass wedding, like another medical outreach program, seminars, and so on and so forth that can booster the spiritual and the moral of the Philippine National Police personnel, not only the Apole. Ayon sa Apole bylaws, pwede kami tumanggap ng mga member from outside the Philippine National Police. Ito yung tinatawag namin na associate and honorary member. Magandang simulain nga na ang benomanong member namin walang iba kundi si Honorable Congressman Manny Pacquiao. Ako rin po, Apole Board, positive at area. Tatatagin namin ang gusto to para pagdating ng panahon, pag alis na namin ng mga nauna, siyempre magiging proud kami na maganda yung kinahinatnan ng aming sinimulan. Sana ipagpatuloy na lang to ng mga susunod sa amin ng mga batang Apole members.
Positive na kami sa location. Positive na kami sa location. 10-4, copy. 10-4, copy. Tempora Apollo delegation to Japan na positive. Kung lateral entrance ka, dapat a poly member ka. No man is an island. Pagdating ng panahon, at the end of the day, hahanapin mo pa rin ang kapwa mo lateral entrant na nandito sa Kraming. Ngayon, ang layunin ng Apollo ay mapalawak ang aming networks. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, hindi lamang sa Asia, gayon din sa iba't ibang panig ng mundo na tiyak na papakinabangan ng aming mga miyembro sa darating na mga panahon. Mapayapa at matatag na pagkakaisa tungo sa makabuluhang paglilingkod. Happy 11th anniversary to you all. God bless you. Happy 11th anniversary, Apollo. Happy Lateral Entrance Day. Happy first PNP Lateral Entry Day.